Masigla at masagana ang ani sa linan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang mag-ibig, perlas ng silanganan, harap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hirang, dulang ka ng magiting, sa manlulukid, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong babaw, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagniringning, ang bituin at araw na kailan pang may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Hello! I'm back. Nagbabalik po muli ang inyong punong bayan, Mayor Jojo Clado, para po makapagkwentuhan tayo na kaunting sandali, pero napakarami natin pag-uusapan ngayon. Kaya hold on to your seats. Kaya medyo marami-rami na rin naka-online. Nasa 93 na. Alright, so yan, yung mga suki natin, si Ate Edna Mondihara, si Ate Lenny Ortega, si Gillian Esquilio, si Jing Patarata, si Sister Marian Italia, si Mamona Uy Clasica, si Andrea Miel, si Francis Isko Mercurio, si Sister Mary Rosa Randid, si Ate Lebrosa, si Ginoong Mayhay, Arvin Clado, online din siya, si Christine Calara, si Ma'am Laura Lozanera, si Maring Lerma Palentinos, at si TikTokera ng DSWD, si Mark Homer Bajola, nandyan din ang TikTokera ng Hilarions, Milk Tea Shop, si Paring Jose, kamusta Paring Jose, si Kagawad Gracia Arganyosa, online na rin, si Kuya Jay Soberbiñas, Kuya Jay, medyo mahaba na ulit ang buko, si Kenneth Palentinos, si Guillermo Borines, yan po, ang mga naka-online po nga, si Mama Dora Rosel, si Ate Lisa Palentino. Sabi ko nga po kanina, marami tayong pag-uusapan ngayon. Siksik po ang ating ustingan ngayon, kaya mabilisan na to So, kakaiba po tayo ngayon May flag racing tayo bago mong simula ang ustingan. Bakit po? Siyempre, ngayon po ay araw ng kalayaan. Mamaya natin pag-usapan yan kung ano mga nangyari kanina. Hindi lang po ako nang-attend. Siyempre, alam nyo na po, nagbabakasyon pa ang inyong punong bayan, nagpapagaling pa, kaya sabi nga ni Ma'am Mona Clasic, Mayor, kamusta ka na? Ito po, nagbabakasyon pa po, nagpapagaling pa po ang inyong punong bayan. Siguro balik ko po sa munisipyo mga kundi po late July o August na po ang balik ko. Naantay ko po yung resulta. Meron pa pong isa ko inaantay na test. So pag sama-sama po na tayo, samahan niyo po ako manalangin mga negatibo po ito para mapabilis po lalo ang pagbalik po ninyong lingkod sa serbisyo publiko. Okay, so COVID update mo tayo. COVID update, ano lang meron? Nako, Diyos ko po, nakakatakot talaga ngayon ng mga panahon na to. Okay, mabilisan po ito. COVID update sa buong Pilipinas. Tanan! 24,175 na po ang total number of cases. So, noong kahapon po, June 11, 253. Isang araw lang yun.
Meron pang late cases pa, 190. So, total confirmed, 443. Grabe, no? Ay, nako, Diyos ko po, nakakatakot talaga. 5,165 po recoveries. At nakakalungkot po, may 9 na bago nang matay sa COVID, which brings to a total of 1,036 po ang nategi sa sakit na ito. Dito naman po sa Lalawigan, Laguna, 126 pa rin po. Dumami po ang active na cases. Pero ayun po, may high. Ayun, kita nyo, may high. Ayan. Zero pa rin tayo. Awa ng Panginoon. Okay, pero ito ito, sa may high po. Kahapon yata to, may 2 galing po Manila na IG positive po sa rapid testing. Actually, isa lang po yun nag-positive. Pero kasama po yung kapatid niya, so automatic po yun, suspect na rin po yung kapatid niya. Kaya po, kinuwarantin po namin siya. Ano po ibig sabihin ng IgG positive? Ibig sabihin po ito, sa rapid test po kasi, yung mga nakaraan nating ustingan ng punong bayan, in-explain ko naman to, pag nag-IgG positive ka, ibig sabihin, nagkaroon ka. Pero, pagaling ka na. Pagaling ka na, ibig sabihin meron ka ng antibody na lumalaban sa virus na ito. So, pero nevertheless, mahirap pa rin po magpakasigurado, kaya mag-alangan tayo. So, nagpakasigurado na po kami, pinakwarantin na po namin sila, yung 2 magkapatid. So, yun po kagandahan ng rapid testing na dati po namin panukala na bago ka pumasok sa Mayhay, pag wala kang dokumento, rapid test ka. Pero dahil nga po, alam nyo na, sabi ko nga, kaya nakakatakot ngayon, nagluluwag po kasi. Nagluluwag po ang pamahalang nasyonal. Kaya po, nakita nyo sa mga bagong polisiya natin, kahit travel pass lang, may makakapasok ka na sa Mayhay. Kaya ako po nakikiusap po ako sa ating kapulisan, dahil sabi ko, nakabakasyon ako, ilang beses po ako dumadaan ng 10 oras ng gabi sa mga checkpoint natin, San Isidro, tsaka actually mas malamang Coralao. Ilang beses na po ako dumadaan sa Coralao na walang humaharang sa amin. Nakaupo lang po yung mga barangay at ang mga polis. Kaya nakikiusap po ako sa polis na lang, Hepe CJ, pakisabihan po ang ating mga kapulisan na kahit 10 oras ng gabi may dumaan pong mga sakyan, parahin. Hanapan po ng dokumento kasi nga po baka malusutan tayo. Maigi na lang itong 2 batang ito ay nagpa-rapid test. Nahuli natin. Okay? So, maraming salamat po muli sa mga barangay officials at mga pulis. Kaya pakiusap ko lang po, pag-itingin po natin na pagbabantay po, lalo na po sa mga checkpoint ng ating bayan. Okay? So, yan po ang balita sa ating update sa COVID 2019. So muli mga kababayan, mag-ingat po tayo lalo po yung mga bagong dating dito sa ating bayan. Wag po nating agad lapitan. Wag naman po natin pandirihan. Ang ibig ko lang sabihin, umiwas tayo, social distancing. Yan po ang new normal natin. Maigi na po tayo po ay lumayo. Pakiusap din po sa ating mga bagong dating. Alam ko, yung iba nakapag-quarantine sa Manila, pero pakiusap, self-quarantine lang po muna kayo sa loob ng bahay po ninyo. Doon lang po muna kayo sa loob ng bahay. O na lang po muna kayo makasalamuha sa ating mga kabayan. Pinayagan na nga namin kayo pumasok na maluwag sa bayan na Mayhay. Kaya pakiusap na lang po namin, 14 days lang po, dyan lang po muna kayo sa loob ng bahay. Okay? So, kung wala naman po kayo simptomas, ubot sipon lagnat, self-quarantine pa rin. Okay? So, yan po mga kabayan ng update natin sa COVID 2019. Ngayong ika-12 ng Hunyo, taon 2020. Right, ano ang pag-uusapan natin ngayong araw na to? Dami. Natin pag-uusapan. Ulo na dito. Ayan, tayo po ngayon ay nakiselebrate ng ika-122 122 years ng ating araw ng kalayaan. So,
Nagpapasalamat po tayo sa ating mga ninuno, sa mga ating mga bayani, sa mga dati-dating leaders na nakipaglaban para makamtan natin ang inaasam nating kalayaan na na-experience mo natin sa ngayon. Pero dahil nga po tayo may mga makabagong mga bayani ngayon, bukod sa mga OFWs, ayan, yung mga frontliners ngayon na sinay-celebrate natin sa kanilang kabayanihan para makatulong kahit na sa panganib o peligro ang kanilang mga buhay, sila pa rin po yung nagsiservisyo para po sa ating mga kabayan upang maiwasan ang virus ito. So wala nga po kanina. So ang nagpasimuno po nanguna ng mga aktibidades kanina umaga, walang iba ang acting Yorme, ang acting Yorme ng Bayan ng Mayhay, walang iba si Vice Mayor Ariel Ganyosa, kasama ang acting overacting na ito, ang overacting na Vice Mayor na Bayan ng Mayhay, walang iba si Konsyal Celestino Norman Angel Soto at lahat ng ating mga konsyales at mga department heads, kasama ang DILG, ang ating kapulisan, si Ma'am Karen, kapulisan, tsaka mga bumbero na nagdaos ng ating simple kasi bawal nga pong yan, na-disconnect. Sabi ko nga po, hindi man po mag-arbo kasi nga po bawal po sa ating mga policies ngayon na mass gathering, pero naayos naman po Ito po ay simpleng mga aktibidades at video na ginawa po ng ating kasamahan na si Binibining Rexford Banawa, ang ating tourism officer. So, panoorin po rin nyo.
matatakbuhan sa sandalang walang iwanan. Kahit anong sabihin nyo, mga kapatid ko to, kasama ko to sa hirap ko, ginawa magunaman man ang mundo. Tsaka iba talaga saya ng iyong dala pag tayo ay sama-sama na. Yung tipo nakakalimutan mo ang lahat ng problema mang dala. Basta ganun na nga, pag tayo'y kumpleto na, mas masaya, diba? Gusto ko kasama kayo sa kulitan, sarap walang iwanan. At kahit na minsan nagkakaroon man tayo ng hindi pagkakaunawaan, tampuhan at galit, awayan, pag-usapan na lang sa tagayan. Di makatiis pag nakitang nakangiti, apiran wala na yan. Sabay halakhakan at palakpakan kahit na walang nakakatawa. Ganyan kabaliw pag magkakasama, mapatingin lamang sa bawat isa. At bukod pa sa samahan natin na sa Sama tayo at walang mag-iiwanan. Wala pala sounds. May kasi yung mga kasama ko dito. So, yan po. Yan po ang ating simpleng presentation ng ating Araw ng Kalayaan activity. So, maraming salamat po, Vice Ariel Arganyosa, kasamahan ng lahat ng Sangguniang Bayan members at mga department heads. Okay. So, balik tayo sa kwentuhan. Ayan na. Si Bagyong Butchoy. Kagabi ay pumasok na sa lumapag na. Lumapag na actually sa Infanta, Quezon. Kaya baka bukas, makalawa, ay makakaranas po tayo ng malakas na pagulan. Pero sa ngayon, sa Mayhay, tahimik. Walang kaulan-ulan na. Pero mag-ingat pa rin po tayo, lalo na po yung sa mga nakatira sa mga alanganin lugar. Ayan, si Paring Maingay yan. Na si admin. So, yan po ha. Ingat po tayo. So, sana po ay, alam ko, hopefully ay activate na po ng ating acting mayor Ariel Arganyosa ang Municipal Disaster Reduction Council, lalo po yung mga barangay para maging alerto kahit sa gabi ang ating mga leaders ng ating mga barangay. Okay? So next, ito, magandang balita. Aprobado na ngayong buwan ng Hunyo ang minimum ng inyong water bill ay libre po muli ha. So nagsimula tayo ng March, April, May, June ha. Kaya kahit malugi po ang pamahalaan bayan, wala akong problema. Basta makatulong po kami sa inyo, mga minamahal namin kababayan, wala akong problema. Inul ko po ha, minimum lang po ha. Yung mga may swimming pool dyan, tipid-tipid. Marami po kasi may swimming pool ngayon, yung portable na swimming pool. Kaya marami nagtaka bakit tumaas ang bill nila kasi akala nila buong bill ay libre. Inulit po namin, paglilinaw po, minimum lang po ha. Yung minimum na 15 cubic lang po ang libre. Alright? So, pwede na po kayo magbayad ng ating ng bill po sa inyo sa tubig. Yung mga sumobra sa minimum simula March para hindi po maipon. Bukas na po ang ating opisina, ang ating pamahalaan bayan, ang ating treasury para po tumanggap ng inyong bayad para po hindi po maipon kasi mayroon maipon, lalaki. Okay? So mga kabayan ngayong buwan ng Hunyo, libre po muli ang minimum water bill po ninyo kasi love na love namin kayo. Alright? Next. Kanina po ay sinimulan na po namin na pamamahagi ng mga saklolo para naman po sa ating mga minamahal yung mga kawawa nating mga sektor, lalo-lalo na po ang mga persons with disability. So kanina po namahagi na po kami door to door pinupuntahan po namin lahat lahat pupuntahan po namin baka magtampo iba, mayor wala po tatanggap. Okay, bara-barangay po namin gagawin pamimigay. Basta darating na lang po sa harapan ng inyong bahay ang inyong ayuda. Kung sakali man pumalagpasan kayo, inuulit ko po, huwag magagalit. Baka hindi lang po kayo nailistahan ng barangay o ng ating MSWDO. Pumunta lang po sa ating MSWDO para po ipakita ang PWD card po ninyo. At, ulitin ko po sorry. Pumunta po kayo sa ating MPDC, Municipal Planning Coordination Department.
Diyan kay Sir Arnel Rosas, kasama na kanyang mga kasamaan, si Wakat, si Janice, si Vincent, tsaka si JP. Punta lang po kayo doon, pakita nyo lang po yung ID po ninyo para mabigyan po kayo ng ayuda. Kaya inulit ko huwag agad magagalit Lahat ng problema na pag-uusapan. Okay? So ito po yung ilang mga kababayan natin nakatanggap ng mga PWD. Sesay nila. Nakakuha sila ng kalahating sako ng bigas, mga dilata, may kasamang biskuit, gatas. Alright? So, ayan po Okay, sasaya nila. Diba? Kasi, hindi namin talaga pabayaan lahat ng ating mga kababayan. Inut ko po yung mga kababayan natin mga tiga Mayhay. Hindi po namin kayo bababayan. Basta nasa Mayhay po kayo. Hindi po kayo mamatay sa COVID at hindi po kayo mamatay sa tomgut, sa gutom. Okay? So, tuloy-tuloy po yan Tuloy-tuloy po ang aming pamamagi sa lahat ng ating mga PWDs. Okay? Next. Yan. Ang dami nagtatanong. Marami na kumakalat na chismis. Pero ito na, formal na po namin sasabihin kung sino ang magiging ikawalong konsehal ng bayan. Ng Sangguniang Bayan. Inulit ko po, temporary po ito Temporary po lamang, temporaring konsehal. Hanggat hindi po lumalabas ang apila ng ating kasamahan na si kagalang-galang Vice Mayor Larry Mentilla. So again, habang siya po ay may apila, habang siya po ay nakikipaglaban, at hanggat hindi po sinasabi ng DILG na permanente na ang pagbaba po niya, pwede na po tayo mag-appoint sa June 26 ng bago o appointed na ikawalong konsehal ng bayan. Pag nanalo si Vice Larry sa kaso niya, bababa po ito, yung ikawalo. Okay? Pero pag hindi po lumabas yung kanyang kaso hanggang matapos po yung terminong ito, ay manatili po nakapwesto itong ikawalong konsehal ng bayan. Ang tanong, sino po ang pipiliin? Sino po ang aakyat? Sino po ma-appoint na ikawalong konsehal ng bayan? Ayon po sa batas, Republic Act 7160 on Local Government Code, magmumula po sa partido ng PDP laban. Bakit po? Kasi po, ayan, yung batang Vice Mayor ngayon, siya po ang first konsehal, siya po yung umakyat ng posisyon. Siya po yung nag-cause ng vacancy. At kung sino po yung nag-cause ng vacancy base sa 7160, kung may partido po, sa partido po kukunin ang kapalit. So, ang partido po ng ating kasalukuyang acting mayor na si Ariel Argañosa ay PDP Laban. Partido po namin. So, ako po ang chairman. So, kami po ang partido. Ako po bilang chairman ng PDP Laban sa Mayhay Laguna ang mag-endorse ng appointment nito sa ating minamahal na Governor Ramil Hernandez na siya namang chairman na provincial chairman ng PDP Laban dito po sa Laguna. So, galing po sa PDP. Sino ba ang mga natalo ko po mga kapartido? Tatlo lang sila. Yan po. Si Vice Edison Reyes, si Consel Gary Sornosa, at si Consel Ronald Sobreviñas. Itong nakaraang linggo po, ako po ay nagpatawag na meeting ng Partido PDP. Dumating po sila, kasama po ng ating abogado, Attorney Eliezer Gohas, para pag-usapan kung sino po ang i-appoint namin bilang partido sa posisyon na ikawalong konsehal. Okay. So, base po sa pag-uusap, si Consel Gary po ang napili po ng partido. Kaya, ayan po, ang nagbabalik, muli magbabalik na konsehal ng bayan ng Mayhay. Walang iba, si kagalang-galang Gary Sornosa. So, paring Gary, ayan na. I-announce ko na sa Madlang People. So, aantayin na lang po namin ang appointment kay Governor sa darating po June 26 para formal na po siya manumpa bilang temporary appointed konsehal o konselor ng Sangguniang Bayan ng Mayhay. Alright, so ano nangyari sa dalawa? Si Vice Edison po ay hindi po niya tinanggap actually ang posisyon
Dahil unang-una na po siyang umayaw. Bakit daw? Kasi po meron po siyang pinaglalaban din sa korte. Yung kaso po niya laban sa ating Vice Mayor Larry Mentilla, ang kaso dun yung perpetual disqualification. So, yun po ay patuloy pa rin pong pinaglalaban ng ating kasama ni si Vice Edison Reyes, kaya hindi niya po tinanggap ang ika-8 konsyel ng bayan. Dahil po pag tinanggap niya yun, automatic null and void na po yung kaso po niya. May isasantabi na po. Kaya siya po ay umayaw, pero syempre, pagdating po June 26, makakasama ko rin po siya sa munisipyo. Siya po ay papasok na rin po sa ating pamahalaan bayan para makatulong po sa kasalukuyang mayor na si Ariel Argañosa. At pagbalik ko, syempre, kami pong dalawa talaga ang magtutulungan. Okay, so marami po talagang trabaho, so hindi po talaga kakayanin ng inyong lingkod, lalo po ngayon na meron po akong pinagdadaan ng sakit. So maigi na rin po na pag naka-recover po ako, ay may makakasama po ako na makakatulong sa akin. Okay, so yan po si Vice Edison. Si Consul Ronald Sobreviñas naman po ay tinanggap naman po niya yung posisyon na regular na empleyado sa ating munisipyo. Doon po siya mapapalagay sa Municipal Agricultural Office. So kasalukuyan na po dinidilig ng Sangguniang Bayan ang kanyang pag-create ng posisyon para makasama na rin po natin sa munisipyo. So all's well that ends well. Kumbaga, sa partido ng Jojo Clado ay talagang walang iwanan. Okay, so katulad ni Vice Rexford, yan po ay nakasama lang po namin sa nakaraang kampanya. Ayan, regular na empleyado na kasi po syempre, basta tumulong po sa akin at masipag at kwalipikado. Inulit ko po kwalipikado. Kahit na sabihin mo kasama ka sa partido ko pero ikaw naman hindi kwalipikado o sakit ng ulo, hindi ka namin bibigyan ng posisyon. Okay, so yan po, yung mga yan naman po ay napakasipag, kaya malaking bagay po na makasama po sa Sangguniang Bayan ng Mayhay. So yan po ang ating mga balibalita ngayon. Congratulations parang Gary. So kita-kita tayo Pipilitin ko makarating sa June 26 sa iyong panunumpa. At bahala na si Acting Yorme Ariel Argañosa para makipag-coordinate sa Kapitolyo para sa formal mong panunumpa o taking bilang ika-8 konsehal ng bayan ng Mahayhay, habang may problema pa o dinidinig pa ang kaso ng ating kasalukuyang Vice Mayor Larry Mentilla. Okay, so ito naman po, natapos na po namin yung pagko-consolidate ng lahat ng mga donasyon na nakarating po sa atin sa ating pamahalaan bayan. Inulit ko po ito po mga donasyon na to, cash donations po. Ito lang po yung dumating. Yung dumating po o yung pumasok po sa pamahalaan bayan. Yung mga nagbigay po sa amin para po sa ibang tao ay hindi po namin nilagay dito. Katulad po ni Sir Russell Oriña, siya po ay nagpadala ng pera para sa mga basurero. Yun po kasi ay napunta sa basurero, kaya hindi na po namin sinama dito sa cash donations. Okay? So, ito po yung mga mabubuting Samaritano na nagpaabot po sa atin ng tulong simula no March hanggang June 11 po ito, Ito, sila po yan, Hindi ko na po isa-isahin pa. Napakadami po nila. So muli, maraming salamat po sa mga taong ito, Kayo po ay may mga gininto ang puso, Again, mula po sa puso ng bawat mayahenyo, tanggapin po ninyo ang taos puso namin pasasalamat, Thank you so very much. Alright. So yan, dami. Hindi po yan alphabetical order. Yan po ay base po sa pagpasok po ng pera. Depende po sa date po na binigay nyo po sa amin. Okay? Yan. Yun. Mayor Jojo Clado. Nandiyan din pala. Si Tasio Hernandez, si Konsyal. Alright. Yan po, Again, thank you so much po, Thank you very much po talaga. Ang mga Sangguniang Bayan, sa pamumuno po ni Vice Ariel, nagbigay din sila. Kasama po niya yung
mga konsil ng bayan dyan. Yan. So, ang total donation po natin, lahat-lahat ay 536,922 and 65 cents po. Okay, so ito naman po yung mga summary ng ating mga gastusin. Simula din po ito ng March hanggang June 11 po. Hindi ko na rin po isa-isa. Napakarami po niyan, ha. So, mostly po, lahat po napunta yan sa mga operations po ng COVID. At yung iba po, ang mga ibang kababayan po natin ay nagpadala po ng pera para po, yun nga, para ipamigay po sa ating mga kababayan. So, nandyan din po yung iba dyan. Pero yung kay Sir Russell po ay hindi na po kasi sa basurera po napunta. Pero ito po mostly sa frontliners po ito napunta. Tsaka po sa mga indigent po natin, ha. So, ang total expenses po natin ay 522,263.45 pesos. So, as of June 11 po, ito po ang summary. So, yan po donations natin, 536,922.65. Nakagastos po tayo ng 522,263.45. So, ang total cash unahan na lang po na nasa pamahalang bayan po ay 14,659 and 20 cents. Okay, so muli po again and again and again, maraming salamat po sa inyo pong lahat na nakiisa po at tumulong sa pamahalang bayan para po share your blessings po sa ating mga kapuspalad ng mga kababayan. Okay, so yan po, ha. So kung meron pa kayong katanungan tungkol po sa mga kaperahan po, wag po kayo mag-alala, kompleto po ang lahat ng resibo na nandyan po sa munisipyo. Kaya kung meron po magko-question, lahat po yan ay naka-account po. So, lahat po nakadetalyado. Kayang-kaya po lang ibigay po sa inyo yan, ha? So, sa mga magtatanong po at alam nyo na, yung mga tamang duda, nakahanda po kami sagutin po ang inyong mga katanungan. Pero once again, sa lahat po ng mga tumulong, maraming thank you po. Alright. So, yan po ang ating mga issues ngayon, concerns, mga aktibidades, at mga programa. So, sa mga tiga-Ilayang Banga po, nga po pala, Ilayang Banga, Ibabang Banga, at May It, ongoing na po ulit ang inyong patubig, ha. Ongoing na po siya. So, medyo naantala po ng almost 2 months dahil nga gawa ng COVID, pero nandiyan na po, nagbabalik na po ang operasyon ng ating patubig. So hopefully, magsasabay po ito sa patubig po ng Kanluran Bayan sa AM 2020. So inaantay na lang po namin yung pondo. So after ng 2020, ngayong taon na to, early next year, 2021, tapos na po. Tapos na po ang problema ng tubig sa buong bayan ng Mayhay. Pero yun nyo, sa 5 taong ko lang, tinapos ko ang problema. Almost ilang dekada na problema ng ating pamahalang bayan sa patubig. So, with that, maraming salamat po sa ating mga kasamahan. Siyempre, ang Sangguniang Bayan na talagang nakatutok din po sa pagsugpo ng problemang ito. Kay Vice Ariel, sa lahat ng mga konsyal, maraming salamat. Siyempre, sa Mayhay Water Work System, kila MPDC, sa mga tauhan niya, sa mga tubero natin na talagang walang katigil-tigil ang kasipagan para lang po mabigyan po kayo ng 24 hours at murang-mura at malinis na patubig po dito po sa ating bayan. Siyempre, thank you din po sa ating engineering department, kay Little Drummer Boy, kay Engineer Tony. Thank you pare at sa iyong mga tauhan. Yan, so ongoing na po yung aming pag-convert nito na patubig nito tsaka ating RHU para maging economic enterprise ng sa gayon. Lumuwag ang ating PS limitation para makapaglagay pa po tayo ng mga tao para makatulong sa paglago ng ating bayan ng Mayhay dyan sa munisipyo natin. Okay? So, teka, balikan natin yung mga kwentuhan natin. Naku, nawala na iba. Paano ko babalikan yun? Anyway, ayan po si Lawrence Rondilla, ang aking kapatid. Si
Cheche Balmonte, si Jennifer Mirano, si Edna Viñas, si Babylin Aba, ang aking anak na Babylin Abanes, si Anape Conejares, si Lady Gandahan, si Jennifer Miraber. Shoutout daw sa pamilya Miraber at pamilya Lobino. At naandyan din si Junie Mirabera, si Ian Cube, Labas Bayan Family daw, kamusta? Si Arlene Samante, birthday daw niya, birthday ngayon ni Sir Felix Nombrado, happy birthday po. Si Jenny Cel Miraber, pampashoutout daw sa pamilya Cabangon at Maderaso. Okay, si Idol Jose Padino, talagang nagpapasalamat siya sa mga frontliners. English dudugo ilong natin paring Jose. Si Susana Breganza, Alvin Barugo, Karina Edith from Quezon City, si Best Friend Raymond, kaibigan, si Del Rosario, si Mary Grace Del Rosario, si Ate Susana ulit, si Blue, si Blue Pontiga, si Leona Sutana, si Den Chris Salon, si Mariflor Ornido, si Eric Rhodes Garcia, si Flor Loha, si Nela Mamhot, Aida Villarasa, si Tony, Kuya Tony Asejo, nasa abroad to. Kamusta dyan sa mga kababayan sa abroad yung speaking of kababayan sa abroad, mga kababayan, yung nag-trending po sa Facebook, sila Alan Estanda at kanyang mga kasamahan po ay ayun. Na-refer po natin agad sa ating kaibigan si Vice Edison Reyes. Dumaan si Mayora, arating lang. Na-refer natin siya sa kay Vice Edison at agad po niyang nilapit po kay Bossing Erwin Tulpo at ayun, natulungan ura-urada, pauwiin po agad ng OWA at tutulungan ng Polo sa Saudi Arabia. So, paring Edison, maraming salamat. Agayon na rin po sa ating iniidolo si Boss Erwin Tulpo sa agarang aksyon po para po sa aming mga minamahal na kababayan. So, yung mga kababayan po natin na nasa abroad man, kahit nasaan, basta may problema po kayo agad po kayo mag-message po sa akin o rekta nyo na po kay Vice Edison Reyes para agad po kayong matulungan. Kasi kanina po may kachat po ako, marami pa rin pala sa Saudi ang mga tulad ni Alan Estanda na namomblema. Kaya ayun, sabi ko, puntahan agad ng mga kaanak dito sa bahay nila parang Edison o kaya i-message sa Facebook. Minessage ko na rin po si parang Edison para po agad po kayo matulungan. Okay? So, maraming salamat po sa mga taong ito. Okay? Nandiyan din po si Bong Bautista, si Sir Edwin Almenteros, si Edith Desagun, si Ma'am Mel Miranda, kisimula na Rosario, si Margie Emiliar de Leon, si Kumaring Sister Karen Ledesma, si Kirkson, Tar Labiano, suking-suki ka to, si Gorgonia Amaranto, Ann Jones, Bescobar, Christy Palentinos, Mark Ariola, Jericho Arjete, Gina Uwates. Salamat din po. Tuwan-tuwa, mga nakatanggap ng PWD na saktan. Si Parin Leo Bobadilla Miao Miao. Si Charis Alcantara. Nabigyan din ng PWD. Dina Llobera. Karen Breganza. Mga PW to. Hazel Claudio from Los Baños. Pwede bang huwag kayo maingay? Ang ingay nyo. Vilma Montero, Luis Coronacion, Andrea Miel. Kasali sa Porpis at Senior na tanong lang po. Opo, basta PWD Pero kung nabigyan na po sa Senior, ay wala na po yun Yun na po yun. Si Louie Consunto Leonardo, pamilya Leonardo at Consunto, kinakamusta ni Kuya Louie. Sabi ni Mari Floronido, walang kasawa-sawa to, talagang idol ko to, fly high, soar high. The rising town, go man high, di ba? Salamat Mari Flor.
Si Madel, inaanak, Madel Arasa. Kabati po daw sa Ronaldin fans nyo. Birthday po niya kahapon. Happy birthday. Si Shelo. Oh, Shelo. So, din na to. Ito yung atakdog ko to. Shelo Hernandez. Si Jennifer Lagubana. Melinda Salva. Ella Amo. Pa-shoutout daw sa Kitty-licious Milk Tea. Dito sa amin sa Orgel. Naku, di ko pa natin-testing tong Kitty-licious. Masarap ba yung Kitty-licious? Yun. Na-testing nyo na ba? Yung Kitty-licious. Ito, yung milk tea dito sa Orgel. Masarap daw, sabi ng Mayora. Pero sana, matikman din. ng inyong punong bayan. Ella! Narinig mo ba ako, Ella? Si Adin. Abeche. Caballes. Oh, baliktad ang pangalan. Si Doña Debbie. Aguas. Andayas. Asejo Santos. Oh. Paputol-putol net ko. Ganun talaga. Dati pa naman, wala pang COVID, paputol-putol na internet sa buong Pilipinas. Si Niel Salnieta. Hindi pa rin makauwi ng mahay, walang masakyan. Hi po sa pamilya ko, Ben. Ako, Nels, malapit na ha. Baka pag mag-MGCQ na tayo, magkaroon na po ng bus. Ang problema, wala pa rin pong jeep. Kaya problema at naaawa ako sa ating mga kasamahan dito sa may transport. Na talagang ilang buwan nang walang kita. Nakakaawa mga chopper natin. Saka mga operator. Kaya wag ko kayo mag-alala. Mag-isip pa rin po kami ng ibang programa Wala man po ako sa munisipyo. Tumatakbo po ang utak ko. Para po matulungan po kayo. Okay, si Ma'am Elby Trobela, si Ate Fe, Kabuhat. Happy birthday daw kay Telma. Dati yung tagapagpamalansya. Si Ate Telma, happy birthday Telma. Si Ria Bobadilla, nasa Bahrain. Si Ate Fe Lorbis. Standby lang Ate Fe. Baka malayo ka pa, nasa bundok. Si Ate Ching de la Peña. Sana daw palagi ako mag-online. Pag lang po, pag medyo nakakalawag po ako, o kaya medyo hindi po masakit, ayan, nakaka-online po tayo. Pero simula po Monday hanggang po yun, siguro, nasa banggit ko na nga po, ang balik ko po ay baka late July na o early August po sa serbisyo Unahin ko lang po muna yung aking kalusugan. Dahil alam niyo naman po, matagal po tayo nagsakripisyo sa pamahalaan bayan. Simula 2016, marami tayong mga programa. Talaga nakatutok po ako. Kahit Sabado at Linggo, napasok tayo. Kahit 10 oras ng gabi o maaga ng madaling araw, sumasagot po ako sa mga messages po nyo. Medyo na-stress po ang inyong punong bayan. Napagod po kaya nagkasakit. Kaya magpapagaling na po ako. Tapos pagbalik ko, siguro mahaba-habang bakasyon to, nabawi ko na po yung ilang taong kong pagsilbi. Nabawi ko na po yung pahinga. Babalik po tayo at makakaasa po kayo. Pagbalik ko po, ang titirahin ko naman, mga pakalsada Talagang hanggang matapos po yung termino ko o hanggang 2025, pag isa pang term pa ako, makakaasa po kayo na lalagyan po natin lahat ng kalsada. Ang pamalambayan, tapos na ako sa tubig. Kalsada naman. Pagtapos sa kalsada, pauwiin ko na kayo sa mga barangay ninyo at makakaasa kayo na dadami pa po ang mga commercial establishments po dito kasi kompleto na magkakakalsada na, magkakatubig pa. Talagang unti-unti natin payayaman ang ating bayan. Siyempre, yan po ay sa tulong yan pagtutulong-tulungan natin lahat yan. Hindi naman po natin kakayanin ng solo yan ng pamahalaan bayan. Kayo pa rin po ang makakasagot po Kaya tingnan nyo naman po, tinitira ako ng mga kalaban ko dahil tumaas daw yung buwis natin itong taon na to. Pero nakita nyo, wala pong kita. Walang kita ang pamahalaan bayan ngayon. Pero sa tulong po ninyo, sa buwis na binabayaran po ninyo, bumalik din naman po sa inyo, di ba? Kaban-kabang bigas po nakuha ninyo.
Parang binalik lang po namin yung ayuda po ninyo sa amin, di ba? Inayudahan nyo kami, kaya karapatan po ninyo, mga minamahal ko kababayan, na tulungan po namin kayo. At nakita nyo naman, kitang-kita naman po, talagang kahit nagkaroon tayo ng krisis na ito, ay hindi po kayo pinabayaan ng inyong pamahalaang bayan. Okay? So, bago po tayo matapos, bago ko tapusin tong kami naka-online pa ba? Oh, happy fiesta nga pala bukas sa UB ha. Oh, busy-busy na po si Hermana, admin. Ellen Clado, mukhang gagalanti ngayong araw na to. Ang aking ina. 9 o'clock ang misa sa simbahan. Hindi po sa UB ha. Ang misa po para po sa piyesta ng UB ay sa simbahan po sa San Gregorio Magno ha. Inuulit ko po hanggang 50% lang ng capacity ng simbahan ang pwede po pumasok kaya pakiusap po, social distancing lang po Tayo po mga Katoliko ang magpakita po na disiplina sa iba nating kasamahan, na ibang sekta sa ating bayan kasi minsan tayo pa na pagchichismisan, na pasaway. Kaya pakiusap po sa mga Katoliko. Disiplina po ang pairal natin. Social distancing. At kapag puno na ang simbahan, wag na pong pumasok kasi mahirap na po. Baka po dyan pa tayo magkahawahan. Okay? So, binabati ko po si Monsignor Melchor Bracenas, ang ating napakasipag na pura paroko. At sa lahat na rin po ng sekta na meron po dito sa bayan ng Mahé. Basta kumapit lang tayo sa Panginoon makalampasan natin ang krisis na ito. Okay, bumabati din po. Sabi ni Kagawad Pel Lorbis, aking kumare, pabati daw kay Karen Cleope Lorbis, happy birthday po. Si Kagawad Irma Bautista, pa-shoutout daw kay Josa, kay Suset, kay Anton Cortesa, birthday nila pare-pareho, mga kamag-anak. Wala bang paramdam? Kay Sir Junjun Burgos, pabati daw sa kanyang asawa, si Janet. Baka pwede naman kayong tumahimik. Sa little lang to, malapit na matapos. Ang ingay nyo. Ang ingay na mga kasamahan ko dito sa bahay. Pasensya na po Ito po ako nag-opisina ngayon Alan, ka ba ingay? Kay Junjun Burgos, babati po sa kanyang asawa. Kay Janet Burgos, happy birthday. Ito na kay Telis. Ayan, dumating na kay Telis. Talaga naman si Ate Ella. Maraming salamat ganun kabilis mga kabayan pag gusto nyo makatikim ito nga pinagmamalaki ng Barangay Origuel Ate Ella, maraming salamat bro, instant. Ayan teka, titikman natin, pakita natin kung gaano kasarap tikman natin. Sarap! Sakit delicious Ito sa Origuel. Maraming salamat po. Pag kailangan niya po na milk tea. Ayan tested na. Masarap. Okay? Sakit delicious. Thank you very much. Okay? So bago po natin tapusin ang araw na ito. Kaya baka meron pa naka-online. Ito. Si Paul Espaldo. Si Adolf. Kamusta daw? Sabi. Kamusta kay Becca Samson at kay Donya Prosi Flores ng simbahan ni Dada Pilar. Father Mike, Father Michael. Magandang hapon po. Si Evangeline Bueno. Kailan daw ang bigayan ng SAP? Mga kababayan Mga kababayan. Teka, sarap talaga. Isa pa. Sarap. Ayun, dami niya sago. Okay. Saka parang may ice cream. Sarap. Babalik ka tayo. Naku, nasa na ako? Wala. Yan nawala na. Ayun nga pala, yung sa SAP, yung second tranche, mga nagtatanong po wala pa pong malinaw na balita kung kailan po darating
ang ikalawang tranche ng DSWD amelioration. So, standby lang po kami. At agad naman po namin ibabalita sa inyo kung sakasakali po na darating na po ito. Standby lang marami mga po nag-aabang, marami po nagtatanong sa akin. Inulit ko po, wala pa pong balita. Okay? Sabi ni Ate Ella, ito on the way na. Ayan na, dumating na si Kiddelicious. Ate Ella, maraming salamat At sana lalo pang dumami ang mga customers nyo sa pamamagitan na FB Live ko na to. Try nyo mga kabayan ang Kiddelicious Milk Tea. Dito lang po sa aming barangay, Origuel. Sabi ni Francis Mercurio, pa-shoutout kay dating kapitana ng Mait, Donya, ang aking best friend, Presi Mercurio, si Shell Hernandez, laban lang daw, si Persedita Recto, si Josephine Estrelles, si Kuya Estoy Clado. May biyahe na po ba ang ban, Kalamba, Lukban, Bayamay? Wala pa rin po. Pero sa darating pong Monday, sa MGCQ, baka po payagan na po sila. Okay, so yung sa Korea naman po, yung ating trabaho sa Korea, hanggang ngayon po, mataas pa rin po ang numero ng mga positibong pasyente sa Korea, kaya standby pa rin po yung ating patrabaho dyan pero tuloy-tuloy po yan basta tigil lang po muna ngayon. Syempre i-ensure ko muna yung safety po ninyo, hindi ko kayo papalisin basta-basta. Okay, si Sally Brosa, si Ma'am Banji Preynar, si Jar Abet, si Delia Villarosa, si Miel Ronabio, si Roy Gomez, pa-shoutout daw sa kanya mami, kay Leonie Villarreal. Kamusta daw, sabi ni Roy. Si Sister Mary Rose Arandid, anong flavor ng milk tea nyo para masarap? Hindi ko po alam Ate Ella, naman flavor nito? Tinatanong ni Sister Mary Rose. Order nyo na lang, try nyo lahat. Diba? Naku, baka matampo si Paring Jose. Try nyo din ang Hilarious milk tea. Masarap din yan. Natikman ko na rin yan. Para yung mga malapit dito sa Origuel, ayan, Kiddelicious. Sa San Miguel naman, yan, nandyan ang Hilarious milk tea. Pa-shoutout daw kay Garcia, Garcia Oriña, na nasa Oman, sabi ni Kuya Louie Leonardo. Meron ba? Wala na. So, balik tayo sa ating ito po ay maikling panoorin po. Tingnan niyo po, marami kayong matututunan ng aral dito. Okay? Wait lang po. Habang nain po ako ng milk tea, panoorin niyo po ito. Hindi yan. Hindi ito. Ito po yung papanoorin po natin yung, actually 20 minutes po ito. Ito po yung paglilinaw po ng ating Chief PNP, General Guillermo Elizar, para po sa mga katanungan tungkol po sa Travel Authority, yung mga naguguluhan. Ito panoorin nyo, napakasimple na, pinasimple na ng ating minamahal na Chief PNP. Watch this guys. I'll be back later. Matagal-tagal to, 20 minutes pero panoorin nyo lahat ng tanong nyo nandyan na. Pag nagtanong pa kayo, ewan ko na lang Okay. Magandang araw po. Nagpapasalamat po ako sa inyo at sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking Facebook page. Naway sa pamamagitan nito, kahit papano ay naihahatid ng inyong lingkod ng ilan sa mga programa ng ating pambansang kapulisan at pati na rin ng ating pamahalaan. Ako rin po yung humihingi na paumanhin at pangunawa kung hindi ko po nasasagot ang mga mensahe at mga katanungan ninyo sa aking Facebook page. Gayun pa man, maraming salamat po sa inyong mga komentaryo. Pagsisikapan ko pong kayo'y aking higit na mapaglingkuran pa. Napag-alaman ko rin po na napakarami ng inyong mga katanungan patungkol sa umiiral na community quarantine dito sa ating bansa. At bilang commander ng Joint Task Force COVID Shield, marahil ay napapakinggan at mapanood nyo na rin ang aming mga ginagawang hakbang at mga pahayag sa pagpatupad dito. Ang Joint Task Force COVID Shield po ay isang unit na kung saan kinabibilangan nito hindi lamang ang PNP, kung hindi na rin ang AFP, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. At kami po ay naandito para ipatupad ang mga alituntunin at guidelines coming from the Interagency Task Force at para masiguro na kayo po ay nag-oobserba sa mga guidelines na ito. At para po higit na maunawaan at malinawan ng ating mga kababayan ang mga patungkol sa umiiral na community quarantine, simula po sa araw na ito, kung pahintulutan ng pagkakataon,
sisikapin ko po maglaan ng panahon para naman sagutin ang inyong mga katanungan. Simulan na po natin. Una, galing kay Mark Paelmo Marinay. Sir, good morning. Ano po requirements kapag babalik po sa NCR? May company ID po kami ng wife ko. Working siya sa Makati. Ako po ay sa Quezon City, pero yung apartment po namin is nasa Mandaluyong. Wala po kami ID na may address ng apartment po nire-rent namin. Thanks po. Kung kayo po ay mga authorized person outside residence or dahil sa pagbubukas nito mga bagong permitted industries, kayo po ay bahagi doon bilang empleyado, pwede po kayo mag-travel kung saan man kayo nanggaling papunta sa Metro Manila. Ang dalhin nyo lang po doon, yung ID ng inyong kumpanya na naando na pangalan nyo at syempre yung Certificate of Employment. Kayo po ay papayagan na ng ating mga pulis o sundalo na nagbabantay sa mga checkpoint na inyong dadaanan. Tandaan nyo po, authorized po kayo dahil kayo empleyado ng industry or establishmento na ngayon ay nag-ooperate na sa community quarantine natin ngayon, particularly ang GCQ. Next, galing kay Met Cabal. Good afternoon, sir. Just want to know what are the protocols or requirements for the travel pass. I am right now here in Tarlac City because I reside here. Now, if I want to go to Manila because I will just bring the business documents of my daughter in Quezon City, my question is, will I be allowed to travel to Quezon City and from Quezon City back home in Tarlac? Do I have to secure a travel pass? Because as per news, starting June 1, no need for travel pass already. For clarification purposes only, sir. Thank you. Well, Met, hindi po kasi kayo APOR o authorized persons outside residence dahil hindi kayo nabibilang sa mga empleyado ng authorized o permitted na mag-operate. So, in essence, kayo po ay unauthorized. So, kung kayo po ilalabas ng inyong lugar o ng inyong probinsya, particular Tarlac, at pupunta sa ibang lugar like Metro Manila, at yung po naman ay mahalaga, kagaya ng sinasabi nyo, kailangan nyo kumuha ng travel pass. Anong requirement doon? Kailangan nyo ang medical clearance certificate na ang mag-i-issue po niyan ay ang inyong LGU Health Office. Yung pong clearance na yun ay nagpapatunay na kayo ay nag-undergo ng at least 14 days home quarantine at hindi kinakitaan ng simptomas ng COVID-19. Actually po, yung barangay nyo ang makapagpatotoo dyan. Yun ang pagbasihan ngayon ng health officer nyo sa LGU, sa bayan ng Tarlac, para ngayon magkaroon ng medical certificate. Dalhin nyo po yan sa Tarlac City Police Station kung kayo po ay taga doon sa Tarlac City. At siya na po mag-asikaso para kayo ma-issuehan ng corresponding travel authority. Makipag-ugnayan po yung help desk ng Tarlac City Police Station sa inyong pupuntahan. At dito nga po, sabi nyo sa Manila, iinformahan po sila na kayo papunta doon. Pag nakakuha po tayo ng go signal, bibigyan po kayong travel authority at yun po ang gagamitin nyo para po kayo lumuwas ng Quezon City or Manila kung saan kayo pupunta. At nakasaad din po doon dahil sa application nyo, babalik din kayo, nakalagay din po yun yung date ng inyong pagbalik. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Next, from June Guse. Sir, tanong ko lang po, hinaharang po sa Ilocos Sur ang truck namin. Coca-Cola product po ang pangarga. Kasi po 19 years old lang daw helper ko. Empleyado po siya ng company at nag-undergo ng training at seminar. Ano po ang tama sa bagay na ito? Salamat po. Actually po, ang question nyo dito is minor or 19 years old. Pero sinasabi nga natin na siya ay hard na ng company ninyo na authorized naman na mag-operate. Alam nyo po, in general, yung pong mga minor and senior ay hindi dapat lumalabas. Pero meron po yung exemption, tinatawag natin except indispensable under circumstances for work or availing itong mga goods and services na kailangan nyo. So sa ganitong pagkakataon, papasok po yung exemption. Ipaliwanag nyo lang po doon sa mga checkpoint na nagbabantay doon na makikita naman doon na even though minor siya, pero siya ay hired na nitong kumpanya na ito na authorized naman o mag-operate sa ating community quarantine sa ngayon. Okay, lipat tayo susunod kay Nemia Cordial. Magandang araw po, sir. Nais ko pumuwi sa amin sa Pangasinan sapagkat na maalam na po ang aking tatay. Nakikiramay po kami. Nais ko po siya makita at mayakap kahit sa huling sandali lamang. Magtatanong po ako kung ano po dapat kong gawin para makauwi agad sa amin. Maraming salamat po sa pagtugon. Ang isa pong namatayan
ng immediate family ay pwede po na mag-travel kahit walang travel authority. Kayo po ay considered na APOR. Ito pong immediate family ng deceased person. So ito po yung anak, kapatid, magulang, ito po yung mga pwedeng makauwi sa kanila. Ngayon po kung kayo naman ay sa malayong kamag-anak at gusto nyo rin umuwi, pwede po yung mag-apply ng travel authority. Pero po sa inyo, NEMYA, kung aabot pa man, pwede po kayong umuwi, magdala lang kayo ng dokumento na nagpapatunay na kayo po ay immediate family ng mayapa. Death certificate will do, or kahit naman po ipakita nyo yung inyong exchange of messages, yun po i-consider. Dahil at the end of the day, human consideration, medical consideration, yan po ay pinagbibigyan ng ating mga kapulisan sa ating checkpoint. Galing kay Eileen Castro, Hi, good PM. We're currently stranded here in Cebu with my partner, residents of Iligan City in Mindanao, and I'm 6 months pregnant due to give birth on August in my hometown. We have already processed the steps in acquiring travel authority and were advised that it will be given within 5 business days. It is already 1 week now and we still haven't got our travel authority. We're spending money with our rent here and we are already running out of money. How come PNP process takes too long? We just need to provide it to us as we are residents of Mindanao. Why is it taking too long? Are you going to shoulder our expenses here in Cebu? Obviously not. We didn't even receive support from the government and now you are requiring this travel authority. Such a big hassle. Please allow us to go home. Unang-una po, bilang U4 or unauthorized person, dahil nasa quarantine kayo, kayo po dapat ay hindi magta-travel. Subalit, binigyan nga ng pagkakataon dahil nandito na tayo sa GCQ ngayon, na pagbigyan kayo makauwi. Lamang kailangan ng travel authority kung kayo po ililiban ng probinsya. So yung application nyo po, tama po yun, submit yun na sa ating kapulisan. Subalit, ang tatandaan natin, bago mag-issue ng travel authority ang ating pulis, dalawa ang kailangan niya doon na mapagdaanan. Una, yung sinabit yung medical clearance certificate. At pangalawa, dapat nagkaroon ng koordinasyon itong pulis natin doon sa LGU na pupuntahan. In that case, yung Cebu City Police Station po natin will coordinate with Iligan City Police Station para po sabihan yung LGU nila na kayo po, Ma'am Eileen Castro, ay pupunta doon. Binibigyan po natin ng courtesy itong LGU na pupuntahan nyo para sila ay makapagplano. While it is true na hindi nila pwede na kayo ay pagbawalan pupunta doon, pero they could request, pwede silang mag-request na ma-delay yung travel nyo dahil baka marami na silang inaasikaso doon. Meron silang health protocol. Kaya pagpaumanhin nyo po kung nadidelay yun dahil may pagkakataon na ang delay nito ay dahil wala pa kaming go signal na kayo ay payagan na pumunta sa mga LGU na yon. Maraming salamat po. Next na katanungan. Kay Manuel Maniquez. Medyo mahaba pero basahin na rin natin. Sir, pambihira naman ang mga bagong patakaran nyo. Unang-una po, hindi po patakaran yun ng Joint Task Force COVID Shield. Yun po ay IATF pero base po yun sa pag-aaral para magkaroon tayo ng maayos na implementasyon ng mga protocols. Pinahirapan nyo kaming pabalik na sa Canada. Kay dami-dami requirements na kailangan naming tupdin bago kayo makaalis o makarating man lang sa airport. Basahin nyo mga balita na galing sa Canada kung kasi higpit siya ng ECQ, MECQ, GCQ nyo ang mga ginagawa dun sa amin. Di hamak ang dami ng kaso ng COVID sa amin pero hindi naman pahirap sa mamamayan na katulad dito. Lalo na sa mga nagbabakasyon lang at naipit sa mga QQ ninyo. Ngayong araw, nagpabalik-balik ako sa stasyon ng pulis, sa health center, nagpa-rapid test, health center, opisina ni Mayor, istasyon ng pulis, opisina ng barangay chairman, istasyon ng pulis, para makakuha ng travel pass at health certificate. Bakit naman kailangan ng health certificate? Hindi man ninyo sagot ang health namin pauwi sa Canada. Canada na nga may problema sa amin, ang mahalaga ay makabalik kami doon. Sasagutin niyo ba ang gastos namin kung maipit kami sa Pilipinas at magkasakit kami dito? Samantalang sa Canada, wala kaming gagastusin ni singkong duling kung magkakasakit kami doon. Kaya nga gusto namin umuwi Nakakatakot po magkasakit sa Pilipinas. Sana naman ayus-ayusin nyo ang sistema nyo. Tanggalin nyo na mga pahirap na bago nyo mga patakaran para sa mga Canadian citizen. Hindi naman gusto umasa sa gobyerno ng Pilipinas. Gusto namin bumalik sa Canada. Yun lang po. Maraming salamat, Manuel Maniquez. Unang-una, hindi po kailangan ang travel authority kung kayo po ay aalis ng bansa. So sana po nasagot ko na yon. Bagamat kami po ay nalulungkot na siguro maling impormasyon na karating sa inyo at mali rin po siguro inyo na pagtanungan.
Subalit humihingi kami ng paumanhin sa hindi pagkakaintindihan na yon. Yung pong sinasabi nating travel authority, ito po ay pagpupunta kayo sa ibang lugar outside the province within the country or within the Philippines. Pero pag kayo po ay lalabas na ng bansa, kung meron kayong ticket at kayo po itatanggapin sa bansa pupuntahan nyo, pagdating sa airport, meron lang po kayong i-accomplish na undertaking na naiintindihan nyo ng patakaran na pwedeng gawin pag kayo dumating sa inyong pupuntahan. Sana po ay nasagot ko ang inyong katanungan. Punta naman tayo kay Desiree Valdez. Good day. Sir, please kindly abolish travel authority as one of the requirements for LSIs and OFWs or overseas Filipinos in order to get back to our hometowns and provinces. Sobra na po nahihirapan mga tao sa pagpabalik-balik at ganun din sa tagal ng paghihintay, especially now na nasa MGCQ na ang ilang lugar like sa amin sa Oriental Mindoro. Sana po makonsider niyo po ang pakiusap ng maraming tao na matagal na naipit sa lockdown at sobra na ang pagnanais na makauwi sa kanilang pamilya. Perhaps medical certification and valid IDs for LSIs, while passport and a valid ID and DOA certification for FWs and OFs are enough requirements for us to get through our provinces. Salamat po. Mabuhay. Well, una-una po, nasa community quarantine tayo at sinasabi nga dapat hindi po lumalabas ang ating makabayan except kung authorized kayo. At since kayo po ay hindi authorized, binigyan ng konsiderasyon ng ating pamahalaan na kayo po ay makauwi. Pero kailangan nga may travel authority dahil kung wala yun, aabusuhin na yan at lahat na lang magsisiuwian at kung anong palusot na para makarating sa kanilang pupuntahan. Sinasabi rin po natin na kailangan po natin ang travel authority, hindi lamang ang medical certificate. Matagal na po nabanggit sa amin yan na bakit hindi na lang medical certificate ang maging basihan. Kung yung po ang gagawin natin, mawawalan po tayo ng oportunidad na mapakapagbigay kaalaman sa LGU na kayo ay pupunta doon. Remember, napakahalaga ng LGU o receiving LGU na pupuntahan nyo ay alam na kayo darating doon para makapaghanda sila. Kortesiya po sa kanila yan. For all you know, sa Oriental Mindoro, yung bayan na pupuntahan nyo ay COVID-free pra. At talagang binabantayan po ng ating mga local chief executive doon na siguraduhin na hindi magkakawahawa kung may darating doon na hindi naman sila binigyan ng impormasyon. So, kailangan po ng travel authority dahil paglapit nyo sa police, dala ang medical certificate, nabibigyan ng pagkakataon na ma-inform natin ang LGU na pupuntahan nyo para sa magandang koordinasyon at magandang preparasyon. Punta naman tayo kay Marjorie Bailon. Hi, is there still 14-day quarantine upon arrival here in Manila from Dumaguete? Depende po yan sa LGU. While it is true na merong medical certificate clearance na kayong binigay, kasi alam nyo po, yun naman is binigay yun nung kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-check nitong health officer. Pero from that time, hanggang sa pag-travel nyo, hanggang dumating kayo doon, maraming pwede mangyari. At binibigay po natin to sa sound judgment and discretion ng LGU kung anong gagawin. But yan naman po siguro ay reasonable. May pagkakataon na siguro after na pagdating doon at health check-up nyo is meron kayo lagnat, maaari talagang i-quarantine kayo doon sa kanilang municipal or city quarantine. Pero kung may pagkakataonan, baka sakaling wala naman kayong simptomas, pwedeng i-home quarantine na kayo. But just the same, nire-respeto po natin ang mga LGUs kung anong health protocol ang isasagawa sa inyo pong darating doon, coming from other places, lalo pa kung kayo ay galing sa Metro Manila na epicenter ng COVID-19. From Aris Arong-Arong Mogol. Magandang umaga po, General Eliazar. Ask ko lang po, pwede po ba kaming makauwi ng Marinduque? Dito po ako sa Mandaluyong. Nakakuha na po ko ng rapid test 2 times po with negative result. Meron din po akong rapid pass galing sa ITF mula sa Grab. Kaya po, pwede po ba magbiyahe na ako noon? Maraming salamat po. Una, hindi po kayo apor or yung pagpunta nyo doon ay hindi work-related. Kaya po, kung kayo po ay lalabas ng Metro Manila, papunta ng Marinduque, kailangan nyo ng travel authority. Since kayo po ay taga Mandaluyong, punta po kayo sa Mandaluyong City Police Station, dala ang medical clearance certificate na in-issue ng Mandaluyong Health Office na nagpapatunay na kayo po ay nag-undergo ng quarantine na at least 14 days at hindi kinakitaan ng anumang sintomas ng COVID-19.
Yung pong medical clearance certificate na yon ay wala na po yung mga, hindi kailangan dun yung mga rapid test. But just the same, ang aking pong payo, pumunta po kayo sa head office para po makakuha nun. Napagbabasihan ngayon sa pagbigay ng travel authority ng Mandaluyong City Police Station. After na mag-coordinate po sila sa bayan ninyo sa Marinduque at nainformahan ang local government unit na kayo ay papunta doon. Galing kay Ainir Akeem Ibuher. Pasensya na po kung hindi ko masyadong mabanggit ng tama itong pangalan nyo. Nais ko lang po sana malaman kung kailangan pa po ba ng isang OFW na lalabas ng bansa, hahanapan pa po ba ng siya ng medical certificate o barangay clearance sa loob ng NAIA Terminal 1 papuntang Qatar. Gusto lang po sana namin malaman para po sa pag-alis ng relatives ko po, wala siya maging problema po sa loob ng airport na kulang siya sa dokumento. Sana pasin po ang message ko. Salamat po. Kagaya po nabanggit ko sa unang katanungan, pag kayo po ay international passenger, outbound passenger, hindi na po kailangan ang travel authority. So kayo po ay tatanggapin doon at meron lang undertaking na inyo pong pipilapan. But just the same, pinakamaganda, kung meron kayo medical clearance certificate, pagpunta nyo po doon. Pero guys, sinasabi nga natin, hindi na po kailangan ng travel authority para po sa lalabas ng bansa. Whether kayo OFW or kayo po ay turista na lalabas dito sa atin. Galing kay Erlinda Melgar Makahilig. Sir, gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na dapat ino-orient din po yung mga kapulisan na nakasign dito sa checkpoint along Zamora and Quirino Street, Pandacan, Manila. Kami po mag-asawa ay parehong senior citizen, walang mautusan para mamili ng mga necessities sa Pure Gold. Ay ayaw ako pasukin para mamili kasi senior citizen. Mali naman po sa guideline ng ITF at sinabi ni Secretary Roque na pwede kaming mamili. Humingi po ako ng itulong sa pulis bilang implemento na naka-assign sa Zamora, Pandacan at ipakita yung message si Secretary Roque pero hindi ko tinulungan, mukhang wala ding alam sa guidelines. Maraming salamat po in advance sa inyong aksyon. Tama po kayo doon. Kung kayo po ay senior citizen at kayo lang po sa inyong bahay ay walang iba na sinasabi nating pwedeng lumabas para bumili inyong pangailangan, ay talaga pong pwede po kayong pagbigyan. So malinaw po yun. Hayaan niyo po, bibigyan ulit natin ng paalala. In spite sa marami ng paalala, ang ating mga kasamahan sa ating checkpoint, pulis at kasundaladuhan, na pag nagsabi ang mga senior citizens sa checkpoint na kaya sila magkukross doon, ay pupunta sila doon sa malapit na tindahan para bumili ng kanilang pangailangan. At walang iba na pwedeng bumili noon na nasa edad na pinapayagan, dapat kayong pagbigyan. Ayan po, sana ay nasagot ko ang ilan sa inyong mga katanungan. Hanggang sa susunod na pakipag-ugnayan sa inyo, tandaan po natin, nasa community quarantine pa rin tayo sa ngayon. Kaya nga't meron pa rin tayong protocol at guidelines na dapat ninyong sinusunod at aming ipinatutupad. Hindi pa po tayo nasa new normal na lahat yun ang pinag-uusapan. Nasa abnormal times pa rin po tayo. Kaya ang hiningi natin, kooperasyon ng lahat. Hindi po sa paghihigpit namin ito tayo magtatagumpay, kung hindi implementation by cooperation. Magtulong-tulong tayo para po makamit natin itong ating adhikain na tayo po ay makarating sa new normal na ating pinapangarap. Maraming salamat, hanggang sa susunod. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan! Napapachismis ako kay Mayora, tapos na pala. So, ayan po ha. O, napakinggan nyo ba? Napanood nyo ba? Mukhang yan, meron pa tayo 100 na naka-online. So, may pa-contest ako ha. O, pa-contest ako. O, 5. Kung sino ang unang 5 na makakasagot po ng tanong ko ay may libreng iced tea sa milk tea. Milk tea sa Kitty-licious ha. So, anong requirements? Dapat nakasubscribe kayo ha. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Kay Mayor Jojo Clado, hanapin nyo sa YouTube. Subscribe nyo. Tapos, sumagot kayo dito sa FB Live ko. Mag-comment lang kayo, ha. Inulit ko, ha. Kailangan po nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko. Mayor Jojo Clado, hanapin nyo sa YouTube. Subscribe. Tapos, pangalawa, tiga-may-hi kayo. Tapos, sagutin nyo lang po itong 2 tanong ko. Napakasimple lang, ha. Sa unang tanong, sino... Sabi ni General Eliazar, sino ang lahat ng pulisiyang napakinggan nyo sa kanya
Sino nagpanukala nito? Ayoko ng acronym, ayoko ng shortcut, gusto ko buo. Kung anong ibig sabihin ng acronym nila, kailangan buo. Yun yung unang tanong. Pangalawang tanong, pag kayo ay namatayan, ano requirements para makauwi ng may high? Okay, so i-comment nyo lang po ang sagot dito sa FB Live kong ito. Yung unang 5 na makakasagot ha. Unang 5 na tiga may high na na-subscribe sa Facebook, sa YouTube channel ko. Yun po ang ipapatalo ko sa Kitilicious dito po sa Origel. Milk tea. Mananalo po kayo ng matcha. Matcha. 5 matcha na milk tea. Kaya Ate Ella, kung online ka pa ha, magpapadala ako sa iyo ng mga 5 pangalan. Tapos i-inform ko yung 5 nanalo na pwede nyo nang kunin sa Origel, sa Kitilicious ang inyong premyo. Okay? So maganda balita po. Simula po sa Monday, June 15, ay simula na po ang payout po ng ating mga minamahal na 4-piece. Pantawid Pamilya Pilipino Program dito po sa bayan ng Mayhay. Nagpapasalamat din po pala tayo kay Gina Josie Costales sa pinadala niya po kanina ang shake. Talagang sarap. Avocado shake yata yun. Kaya, ano yan? Pipino. Pipino pala, lasa. Ma'am Josie, lasang avocado. Masarap. Okay? So, na-boost ang aking immune system. Kaya muli, sa Costales Nature's Farm, maraming salamat po sa patuloy niyo pagpapadala po sa akin ng mga masustansyang mga milkshake. Kasama na rin po ang Kitilicious. So, again, unang 5 na makasagot. Ulitin ko tanong. Sino ang nag-akda ng mga polisiya na narinig nyo kay General Eleazar? Pangalawa, anong requirement pauwi na Mayhay kung kayo po ay namatayan? Sinabi ni General Eleazar yan balikan nyo lang po yung aking FB Live. Okay, so sa mga kapapanood pa lang po, maaari nyo pong mamaya, patapos na po kasi ako, pwede nyo balikan ang aking FB Live ito. Marami po kayong mga na-miss na mga balita. So, mamaya din po i-upload ko na rin po sa YouTube ko itong video na ito. So, muli mga kabayan, dito po nagtatapos ang Ustingan ng Punong Bayan. Maraming salamat po sa mga nanood po. Nanatili pa rin po hanggang ngayon. Nasa 108 pa O, kamustahin ko lang po yung mga humahabol. Si Ate Josefina Corpus, Dolores Navarro, Louie Leonardo, si Ate Ella. Nandiyan pa rin. Ate Ella Amo papadala ko yung mga pangalan. Pag walang ID, huwag mong bigyan Okay, si Kuya Roy Gomez. Salamat po. Kuya Alan, si Pastor Alan Clado Nombrado. Sana makauwi na ako without any requirements. Siguro po sa MGCQ, medyo malawag na ako, Pastor Alan. Wait lang po tayo. Si Ate Elna Balaran. Ate Ofelia Fortuna. Salamat po. Ate Carla Bitayo. Ayan, pala binabati ko si Ma'am Josie. Pinaka-online pala. Ma'am Josie, maraming salamat po. Hope to see you soon. Si Mark, SK Mark Valentin. Si Ma'am Moy Klasikas. Ma'am Mona, paki-subscribe ang aking YouTube Pag wala ka doon, hindi ka mananalo. Pero kulang pa. Yung unang sagot mo, kulang pa yon. Hindi buo yun Kailangan yung buo. Okay, so si Ma'am Evangeline Bueno, pag namatayan, Apro ID po ba ang kailangan? Hindi po, kahit po death certificate lang po, o kahit message lang daw sa cellphone. Sinagot ko na yung pangalawa. Pangalawang tanong ko, sinagot ko na. Ma'am Mona, kulang pa rin ang unang sagot mo. Buo dapat. Meron pa kulang. Search niyo po sa YouTube, sa Google, kung ano po yung buong pangalan nito. Okay? Tapos, Kuya Napoleon Montana, si Gemaline Austria. Salamat po. Sana nga, ganyan din daw lahat ng mayor. Ako naman po ay nakabakasyon. Kaya kahit nakabakasyon po ako, ay nananatili pa rin po ako nakikipag-usap at nakikipag-dialogo po sa aking mga kabayan. Kasi ang hirap po ng isang mayor, kung tutusin, talaga hindi naman po talaga kaya niyang ikutin ang buong bayan. Lalo po sa amin, 4 na pong barangay po ang Mayhay. Kaya ito pong Ustingan ng Punong Bayan, ito po ang ginagamit ko pong platform para makausap ko po ang mga kababayan natin. Hindi lang po dito po sa Mayhay, bagkus po sa buong Pilipinas at gayon na rin po sa buong mundo. Nakakausap ko po, nakakasalamuha ko po ang aking mga minamahal na mga kababayan. Okay, si
Doktora Catherine Clado Reyes, I love you too, sister. Si Jessie Concebido, kulang pa, meron ka pang isang sagot ha. Si Ate Celi Brosas, ayoko po ng acronym, ayoko ng IATF lang. Gusto ko buo. Ano ibig sabihin ng buo? Bawat letra may kahulugan po yan, pero kulang po yung IATF ha. Meron pa kasunod yun. Yan mga clue ko na sa inyo, pinadali ko na. Si Gemaline Austria, pa-shoutout daw. Si Giselle Mendiola, si Abby Andres, si Jessie Concebido, kulang ang meron pangalawang sagot lang yan ha. Meron pang una. Si Abby Andres, kumare, kumusta? Si Chris Romulo. Saan na tayo? Wala. Ayun, si Chris Jason Romulo. Nakikiramay po kami kay Ate LB na namayapa na. Muli po ha, sa Romulo family, nakikidalamhati po ang inyong punong bayan. Okay, so si Giselle Mendiola, ano daw yung first question? Lahat ng pulisiya na meron ngayon, sino nag-akda nito, sino nagpapatupad nito, at sino nakaisip nito? May sumagot ng una, kulang lang po ha, kulang lang. Hindi lang yung 4 na letra, may kasunod pa yun ha. 7 letra yun ha. Tama, 7 letra yun ha. Si Araceli Sobreviñas, magdala ng katibayan na malapit mong kamag-anak ang namatay. Kulang pa po, meron pa po unang tanong ha. Si Ma'am Josie Costales, most welcome po. Abangan ko po yung mga susunod na mga padala mo rin, joke lang po. Kahit po wala po problema. Si Ma'am Mona, kulang pa. 4 na letra lang yan. Binanggit mo, meron pang 3 yan ha. Google nyo po yung kung anong kasunod na 3 ha. 7 letra yon. 7 letra. Kulang pa. Malapit na, Ma'am Mona, dali. Si Maria Noemi Camacho. Kulang pa rin po, Ma'am Noemi. Kulang ng 3 letra pa ha. 3 letra pa. Okay, so message nyo na po dito sa FB Live ko. Yung unang makakuha ng tamang sagot, 5 tao na makakasagot ng sa aking mga tanong. Pati nakasubscribe po ha, kailangan po in-hold ko po nakasubscribe sa YouTube channel ko. Makikita ko po doon kung sino po yung mga nakasubscribe o hindi ha. Para po, naku yan na. Tama na, Ma'am Mona. Kailangan po, Ma'am Mona, yung parehas sa sagot, magkasama sa isang comment ha. Kailangan magkasama sa isang comment. Tama na yung sagot mo. Yung pangalawa na lang, iduktong mo. Ikaw na, manalo ha. Si Jessie Concebido. Magaling daw ako. Talaga, siyempre. Unti lang. Okay, comment lang po dito yung mga sagot sa tanong ko. Kailangan po, tiga may hi, tsaka nakasubscribe sa YouTube channel ko. Manalo po kayo ng matcha sa Kitilicious Milk Tea House. Okay, dito po sa Barangay Origel. Okay, so post lang po. Ako po si Giselle Mendiola, tama. Yung pangalawang sagot na lang ha. Iduktong mo, pagsamayan mo sa isang comment ha. Tapos subscribe ka, panalo ka na ha. So muli sa mga kababayan ko, maligayang araw ng kalayaan po sa inyo lahat. Ako po ay bumabati muli sa lahat ng mga frontliners. Talagang pagsaludo po sa inyo bilang inyong punong bayan, Commander-in-Chief dito po sa ating COVID Task Force sa Mayhay, ay ang paghanga ko po at ang pagpupuri ko po ay nasa inyo muli. Mga minamahal ko kababayan, dito man sa Mayhay o nasa labas ng Mayhay, sa Pilipinas man o sa buong mundo, mahal na mahal ko po kayo. Kahit po kayo nagbabakasyon, mananatili po ang serbisyong klado dito po sa ating bayan ng Mayhay. Kung ano man po ang magagawa po namin sa inyo, kung may mga problema man kayo, lumapit lang po kayo sa Pamalambay. Huwag po kayong mahiya ha. Inuul ko po, ang mahihiyain, ang siya na pag-iiwanan ha. Dito po sa Mayhay. Dalawa lang yan, mahihiyain tsaka tamad. Yan lang po ang mapag-iiwanan dito sa ating bayan. Pero lahat, bukod sa dalawang ngayon, ay kasama ko po sa paglipad at pag-unlad ng ating minamahal na bayan ng Mayhay. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang bawat Mayhenyo. I love you all. Paalam po sa susunod na ustigan ng inyong punong
Bayan. Maraming salamat po. Fly high! Mahay-hay. God bless po. Bye-bye.